no? And the culmination of our 1 year's work with the LGBTQIA plus communities across the country. So maraming salamat sa suporta ninyo sa events. First question is that? Mahalaga yun, ma'am, dahil meron tayong mga vulnerable sectors, no? Kasama na dito yung mga PWD, mga elderly, kaya kailangan merong targeted na mga programa ang ating pamahalaan para sa mga sektor na ito, para sila ay nabibigyan ng mga oportunidad kung ano yung meron sa mga ordinaryong mamamayan. Despite po the challenges pinagpatuloy ko na para po sa inyo, gaano po makahalaga ang pagbibigay support para sa mga MSMP dahil sa LGBT? Well, yes, kung nakita ninyo kanina yung interview natin, no, sa ating mga beneficiaries, merong isa doon na narinig ko na nag-stand out. No? Sinabi niya, hindi lang ako bakla, ako ay isang business owner. So, nabibigyan sila ng mga oportunidad na gano'n na nakaka-contribute sila sa kanilang mga komunidad. And syempre, nakaka-contribute din sila sa ekonomiya ng ating bansa. Next question, Sir G. Mabalik sa ito, Yes, thank you, Sir Jim. Yes, kung nakita ninyo kanina sa ating mensahe, ay kinilala natin ang pending bill ni Senator Robin Padilla, sa Civil Union Act. Isa ito sa mga batas sana na magkikilala ng mga same-sex relationships or non-traditional families. Mabibigyan sila ng karapatan sa ilalim ng ating mga batas. Any more questions regarding the private program? Steph? Yes, sir. Thank you, Ma'am Bel. Sana tumutulong ang Office of the Vice President sa opisina ni Senator Robin Padilla na maipasa ito kung kailangan niya ng tulong din ng OVP para makapag-presenta nito at makaintindi ito sa iba pang mga senador natin ay willing kami na tumulong. Alam natin, ma'am, na ang problem lang ng support na ito ay ang Catholic Church. Sabi natin sila dito convince na it's about time na ipasa na nga ito well, hindi na siguro natin kailangan na tayo yung mag-convince, no? Kasi nagsabi na si Pope Francis, kinikilala niya ang LGBTQIA community. And yun na ang pinakamataas na tao sa buong Catholic Church, no? At siya na rin ang nagsabi na kailangan meron tayong pagrespeto at meron tayong pagtanggap. May respect. One was pakabot for the private. But for me, one was also the live program. Last time, mention ko ninyo may mga programs for 2026 na hindi na may pagpapatuloy. How about the Valley Po Show of the live program? Meron po ba siyang nakalaan na pondo for 2026? Meron naman, merong mga pondo ang mga proyekto, pero lumiit sila. So, ibig sabihin, no, niliit din yung mga beneficiaries. Meaning na limit ng not the amount, still 10,000 or... Yes, oo. Hindi lumiit yung amount ng grants, lumiit yung budget, so liliit din yung beneficiaries. Kumbaga, kung noon meron tayong 49, kung this year meron tayong 49 na beneficiaries, ay baka 20 na lang next year kasi lumiit yung source of fund. Another follow-up sa private question. LGBTQ deliver. Support the
Yes, thank you, Sir Dempsey. Nandoon kanina sa ating mensahe, no, yung pag-review natin sa mga batas na pending at sinabi namin ano doon ang right na for support. At tatlong nabanggit natin. Unang-una ang pag-amenda sa Safe Spaces Act, ang Civil Union Act ni Senator Robin Padilla ay ang pending na bill o batas na mula kay pangalan ko. Sorry, nalimutan ko. Hindi. Tatlo yun eh. Yes, Anti-Discrimination Act. So ito yung mga nakita namin per legal review namin na handang-handa na siya and right na siya para suportahan at ipasa. Question for the President. On CLTV. Well, unfortunately, ma'am, wala kaming pangarap lang po yun. Pangarap yun, ma'am, para sa Office of the Vice President na madagdagan yung proyekto namin para mabigyan ng oportunidad yung mga members ng LGBTQIA+. Well, mahalaga yun, ma'am, para sa lahat. Pero karamihan kasi usually ng ating mga LGBTQIA+ youth ay sila din kasi yung merong entrepreneurial spirit, no? So, lagi sila din yung para inaasahan ng mga magulang na maging breadwinner. And so, therefore, hindi sila nakakapagtapos ng pag-aaral or marami din sa kanila ang nagiging working students, no, para suportahan yung kanilang pamilya. So, ang nangyari, sila yung nauuna sa mga magkakapatid na inaasahan na mag-contribute sa family income and nawawalan sila ng oportunidad na makapagtapos ng pag-aaral. Let's move on to the next topic. Nancy? About the ICC, of course, there's a pending request from the lawyers and the organization. The Office of the Prosecutor of ICC proposed a 5-year proposition to the interim release, and they cited, among others, saying that may power that the level is found to be the positions of power, starting with this Dr. Vice President Duterte. And they said one of the reasons they cited was that you're the Vice President and that you're a reserve colonel in the army with strong base in the responsibility. They know that particular reason Okay. So, hindi ko naman nabasa, no? Pero I will rely on your quotes, no? Well, unang-una, we do not deny that I have a position in government in the Philippines. Do I have power or authority? Well, not to a level that we would want to implement our projects and programs. But yes, meron akong katungkulan sa ating bansa. But my power and authority do not extend beyond Philippine shores. So kung saan man yung bansa na may interim release, ay wala tayong say doon at hindi makikinig yung gobyerno doon sa Philippine Vice President. Kasi what you're saying is that yung kind of influence that you have is to risk giving real and substantial confidence in the interest of people's interests, particularly sa influence ng yung father. Considering na meron po siyang associates, including his very own family, na may influencers pa rin dito sa Pilipinas that could potentially risk the big things and weaknesses, especially yung interest ko. Ayun po yung sinasabi na. Okay, sige. So, in that case, I do not understand the reasoning behind opposing the interim release because of the position of the daughter. Because
right now, he is not in interim release, no? He is detained in in ICC detention unit, pero vice president pa rin ako. Diba? So, ibig sabihin, kung totoo man yung sinasabi niya, hypothetically, kung totoo man yan, ibig sabihin, meron pa rin akong authority and power ngayon to, ano daw yun, to, about witnesses. Actually, kasi sa yung particularly yung influence daw po ng inyong ama daw po na nag-extend po sa kanyang mga associates na may influence pa rin siya sa political. Wait, sandali, sir. Gagawa tayo ng ibang press briefing, ha? Basahin ko muna yung opposition dahil nahihirapan ako kapag hindi ko siya mabasa yung opposition ng prosecutor. So, erase niyo muna lahat yun kasi Palaban mo kayo, si Reverend kasi ang daming reason sa iyo ng prosecution kasi hindi na necessarily yung panabasa. Pero, hindi po, for the Vice President, na talagang inaharap nila ang expected sa kanila. Pero, sobrang dami ng sinigil ng mga resources sa iyo, sa family, kaya ng family nyo, even mga parties sa pinili sa just so, not necessarily specifics of the reason side. well, kung as a lawyer, if I am to speak as a lawyer, it's all but natural for a prosecutor to oppose everything that the defense proposes. Kasi yun yung trabaho nila eh. Whether or not reasonable yun, it doesn't matter to them kasi trabaho nila ang hindi magbigay sa or magparaya sa defense.